guys, share ko lang po sa mga gusto ko nakamurang bumili ng mga iPhones online, lalo na sa marketplace. Huwag niyo po siyang pagkatiwalaan. Kung halimbawa may ka-transaction din, huwag kayong magtitiwala agad. Unang-una, way back April, nagkaroon po ako ng transaction online. iPhone po yung binili ko sa marketplace. Ngayon, ang nangyari, since hindi ako marunong maglalamog, matanjonda ng lola mo, hindi ako marunong paano mag-book. So, ngayon kausap ko si seller, since naano ko yung profile niya, si Nazareno, Nazareno din na kasi ako. Parang ilang na kami, days na kami nag-uusap regarding dun sa phone na yun. Tapos bigla niyang sinabi sa akin, sige ma'am, ako na lang po yung lalamove, ako na lang po yung magbubuk. Tapos si Gagi pumayag naman. So yun na, sabi niya sa akin, ma'am, sige i-send yun na po sa akin through GCash po yung payment. Sabi kong gano'n. Kaya ako nagtiwala kasi sinend niya sa akin na andyan na si Rider. Siya ni Rider yung item. May mga proof pa ako ng mga videos na legit check ni Rider si iPhone. So ako naman, nagtiwala ako. Syunga talaga. Sobra. Naaasar din talaga ako sa sarili ko kasi alam mo yung feeling na nakakapalagayan mo ng loob yung isang tao pag di mo pakilala, ganyan. Minsan kasi ganyan ako, masyunga talaga eh. Tapos ngayon, sabi niya sa akin, ma'am, nagmamadali na si Rider, na legit check naman ni Rider, so pwede mo na po yung bigay na po sa akin yung GCash. Di ako naman, dahil dali kong nagpa-GCash, eto na, sabi ko, anong oras po ba yan dadating po? Si Rider din sa akin, message din sa akin sa Rider na, ma'am, ako yung rider mo, ibibigay ko na sa yung iPhone mo, dideliver ko sa address mo. Tinanong ko siya, ilang oras po ba yan? Kasi Batangas pa. Sabi niya sa akin, mga 3 hours to 4 hours po, ma'am. Hindi ako naman naghintay ako from 1 to 6 p.m. From 6 p.m. kinabahan na ako. Sabi ko, sana po kayo banda, bakit wala pa rin kayo? Ayun na nga. Text naman siya sa akin na, ma'am, maraming checkpoints, ganyan. Tapos ito na, bumaba na si seller sa akin ngayon, nag-chat siya sa akin. Sabi niya sa akin, ma'am, pasensya ka na kasi yung transaction natin na payment mo, hindi po pumayag yung may-ari. Sabi ko kako, sinong may-ari? Akala ko ikaw yung may-ari ng phone na yan. Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi po, actually sa pinsan ko po ito, yung pinsan ko namatay. Sabi ko, wala, para naman ako sabi ko, hala, ganun ba? Naawa naman ako. Sabi ko, ay, condolence pala ha, ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, umiiyak-iyak pa siya na emojis. Sabi sa akin, ma'am, kailangan ko po ng i-send nyo po sa akin yung 1K pa kasi 7K yung napagkasunduan namin. Sabi ko, bakit? Bakit ganun? Diba yun na lang yung natin na 6K na lang yan. Kaya ako pumayag, kaya ako nagpadala agad sa'yo. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi, wala ka namang awa po, ganyan. Sabi ko, ako pa yung walang awa. So sabi ko sa kanya, para talagang legit talaga. Kasi kung halimbawa namang legit talaga na namatayan siya, kasi ang claim niya, hindi daw pinapatayan na daw ng ilaw yung bangkay. So sabi ko, grabe malala naman po. Sabi nga nun, pero sabi ko sa kanya, hindi pa rin ako nagpadala kasi 6,000 yung pinadala ko. Sabi ko, kasi tsaka kinakabahan na din talaga ako that time kasi wala po yung iPhone. Sabi ko, ma'am, sige, mag-picture po kayo dyan. Tignan ko po kung talaga bang totoo yung sinasabi ninyo. So guys, eto na, wala siya napakitang proof sa akin.
Tapos umiiyak pa rin siya. Sabi niya sa akin, ma'am sige na, magpadala ka naman, wala kang awa, wala kang konsensya. Tapos nagsabi siya sa akin, sige ma'am, ipatigil ko na yung delivery. Sabi ko, bakit ka ako ipatigil mo? Sabi ko ganun sa kanya. Eh di ba bayad ko na yan? Sabi ko ganun. Sabi niya, pag hindi niyo binigay sa akin yung 1K, hindi ko na itutuloy yung transaction na to. Gumanon siya. Wala, sabi ko, luka talaga ako. Tapos nagdahilan ako, sabi ko, sige, i-ano ko na lang, basta alam ko na malapit na yung rider, tsaka kita babayadan. Sabi ko ganun, tsaka ako magbibigay sa'yo. Since wala nga po siya talagang napakita sa akin na any proof na talagang namatayan siya at talagang napatayan na ng ilaw yung bangkay, besh. Sus ko po, matas ko yun na nga. Sabi ko, grabe naman may mga tao talagang ganyan, no, na tayong mga taong, alam mo yun, na nagtitiwala, lulukohin, ganon. Talamak na talaga yung mga scammer. Sobra. Kaya, kung bibili ka man ng gadgets o kung ano pa man, mas maganda po talagang unang-una, mag-meet up na lang kayo ng ganun, or else magbili ka na lang sa Green Hills, mas madami pang mura dun. Alam mo, hanggang ngayon inaano ko pa rin, dala-dala ko pa rin yung sarili ko, dala ko pa rin sa sarili ko yung alam mo yung hinagpis, dahil 6K nga yun, besh, hindi biro ang kumita ng 6K. Pina-Gcash ko na walang kaabog-abog lang, binigay ko lang pinaghirapan ng 6K na yun. Tapos mauwi lang sa wala. Alam mo yung pakiramdam na nanlumo ka, na parang ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang lumabas. Tapos alam mo yung masakit sa puso, sobrang yung mga tao na ganito na nagtitake advantage sa kabaitan ng kapwa nila. Hindi na lang kasi sila magtrabaho ng maayos para patas. Hindi yung mga scam pa sila. Diba? Alam mo yun? Talaga naman, kaya wag po kayo talagang makipag-transact online na mapalagay yung loob ninyo na kagaya kung susunga-sunga. Aminado ako nun talaga. Sobrang, ano mo kasing mabait sa'yo. Bago yun naman pala may kakibat pala na modus operandi. Kaya talaga beware na lang sa mga ganito din. Sa mga kagaya ko napakalambuti ng puso na madaling ma-attach sa tao. Yun lang po. Awareness lang po itong video to sa mga kagaya ko na mabilis magtiwala. Sobra. Lalo na sa mga online transaction na yan. Lalo na sa marketplace. Hindi ko naman sila nilalahat, pero syempre, aware na lang din po tayo guys sa mga ganong tao. Kasi masasayang yung perang pinaghirapan natin. Imbis na meron tayong gagamitin, wala. Mauwi lang sa wala ang lahat. Kaya aware na lang po kayo sa ganitong mga modus ko.